Nako, nung isang araw pa ito na pag-uusapan, napakaraming kanin o bigas po ang nasasayang sa ating mga hapagkainan. Dahil po dito sa takaw, uh, tingin lang tayo pagkatapos magtitira 'di ba? Naku, naalala ko na naman yung ating mga nanay tatay sasabihin nila, "Alam niyo ba, huwag kayong magsasayang kahit isang buti lang na bigas 'yan." Alam niyo ang kwento sa pagtatanim niyan? Napakahirap para sa mga magsasaka. Dugo't pawis nila 'pag minsan yung mga namumuhunan pa mga magsasaka nalulugi pa dahil tinatamaan ng bagyo ang kanilang mga pananim. Yun, pagkatapos magsasayang tayo, pagkatapos 'pag, kinapos tayo, mag-i-import tayo, kawawa lalo yung ating mga magsasaka. Nasa linya po natin Mr. Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative. Mr. Hello. Montemayor, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, good morning at magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig. Opo, batiin natin yung ating mga magsasaka po, Mr. Montemayor at tama ba yung sinasabi ko na grasya kasi ng Diyos yung sinasabi ng mga magulang natin 'pag, tayo'y nakakakain ng, bigas, Mr. Montemayor o ng kanin ano O po? Opo. Oo Hmm, nga, eh. mm, In fact yung previous na interview ko tungkol sa basura, mhm. pati kanin binabasura na natin. Iyon kasi waste Sayang, waste sayang ano. tama po. But to put it in perspective yung 10 million kabans na sinasabi ng PhilRice na 10.58 million sacks po, yun, oo, oo. na nasasayang taon-taon. Mhm, Kung ihati-hati mo 'yan, lalabas 'yan bawat Pilipino nagsasayang ng mga 4 to 5 kilos per year ng bigas, 'no. Hindi naman masyadong maliit dahil ang konsumo ng isang Pilipino sa isang taon mga 120 kilos. mhm, So 4 na kilo nun ay yun yung natatapon 'no. mhm, mhm. Parang maliit kung individual farmers, Tama po. pero 'pag pinagsama-sama mo 'yan, lalabas 'yan mga 500,000 tons ang nasasayang. Puwede niyang pakainin ang buong bansa ng Mhm. kalahating buwan, Laking 'no. bagay nun, Gano'ng kalaki. Oo, Oo, dahil siyempre ilang milyon naman tayo 'no. oo. At sabi sabi mo nga dahil kulang ang ating production, Hmm, every kilo na sinasayang natin at mhm. tinatapon, kailangan natin angkatin. Ayun, i-import natin dahil nagsayang tayo. Pero Nagsayang pa. kung tutuusin, Oo. baka hindi na nga tayo mag-import kung maayos tayo sa pagkain ng kanin. Ano po, Mr. Montemayor? Oh, Well, hindi pa, hindi kulang pa pa rin, rin kulang dahil, pa rin. ang kakulangan natin ay about 3 million Mhm, tons. Ang ayun. nasasayang Mhm. na kung magtitipid tayo ay mababawasan ng 500,000 tons. Opo, opo. Kapos pa rin, but it will help a lot, Mhm, 'no? At saka imbis na angkatin natin, okey lang kung inangkat natin para kainin, oo, inangkat natin para itapon. para sayangin Parang uli. parang mali ano? Opo, opo. Yung mga restaurant, ano masasabi niyo rito? Kasi meron ng, usapan dito nung araw pa na mag-half rice naman muna, mag-serve ng half rice. Kasi 'pag, isang buong 1 cup na kaagad, tapos yung iba naman na hindi naman kumakain talaga ng maraming kanin, tinatapon yung kalahati. Dapat daw yung mga restaurant natin nag-o-offer ng half rice, cup lang, Yes, half cup rice, at opo. sa Mhm. half price na half price, Oh, half 'no? rice, oho. Ah, oo, tama po 'yun kasi kunyari ako, nagkokontrol ako sa sugar ko, hindi ako nakakakain ng isang buong cup ng rice sa restaurant 'no. Mhm. 'Pag nag-order ka wala kang choice, nilalapag na isang cup 'no. Hindi Naku, mo naman puwede sabihin, except siguro sa mga ibang restaurant, hindi mo puwedeng sabihin kalahati lang bigas ang mhm, kanin ko, ha. mhm, hmm. 'Pag in-order mo yung meal, andun na yung kanin, nakasupot na o Nandun na. nakalapag na sa ano. So, I think hindi naman mahirap yang gawin ng mga restaurant Mm, na kalahati lang muna ang or mag-offer sila ng anong gusto mo, half price mhm. o dalawang half price Hmm, o tatlong half price, gano'n siguro dapat ang opo. bentahan. Mhm, At opo, yung medyo mahina kumain ng kanin, di makakatipid pa. tama po. Pero Mr. Montemayor, itong napag-uusapan natin, ito ay yung mga table wastage kung tawagin sa bigas, sa kanin, ano po. Sa Yes. production po ba, sa pagtatanim, sa pagkikiskis niyan, sa pagta-transport ng mga bigas, meron pa ba tayong matatawag na wastage o mga nasasayang at gaano po karami 'yon, Mr. Montemayor? Yes, mas malaki yun, Naku, 'no? oh, Siguro mga oh, doble o triple nung nasasayang mhm, sa hapag, 'no?
Naku. Kasi unang-una yung pagpapatuyo, 'pag hindi mo napatuyo kaagad 'yan masisira, 'no? Mm. Tapos kung mahina yung gilingan mo imbis na maraming bigas ang lumalabas, konti lang, Opo. durog pa. Oo. So yung hindi mo na ilabas na magandang bigas, nasasayang din yun, 'no? Mhm. That's another side, 'no, yung production at saka processing side. Naku. Iba rin itong sa consumption side. Oo. Anong magagawa natin dun para maiwasan yung, diyan sa paggiling, sa pag-aani na yung mga nasasayang na bigas na yan o palay pa lang pala papunta sa bigas, Mr. Montemayor? Ang ang number one problem sa processing yung drying, Hmm. 'no? Kasi pagka inani mo yung palay medyo basa pa yan, mga 20 to 25% nung butil ay Opo. tubig. Mhm. Kailangan pasingawin mo yon through drying, bago mo siya gilingin dahil 'pag giniling mo yan ng basa, durog ang Durog. pulbos ang labas niyan, Naku. 'no? Kaya kailangan drying, Mm. and then after drying yung pagmi-mill naman yung mga tamang aparato Mm. ang Mm. gagamitin, mga moderno, 'no? Mhm. Para mas maraming bigas ang makukuha sa bawat, kilo ng palay, Mhm. 'no? So, may program na diyan, yung tawag nila mga post-harvest facilities, 'no? Opo. Pero kulang, kasi medyo nakatuon tayo sa pagpapadami ng production. Mm. Hindi naman tayo masyadong nagbibigay suporta sa pagko-conserve nung nai-produce natin na Mm. marami tayong makukuhang bigas dun Mm. Mm. dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities. Eh, sino ang tutulong dapat sa atin nun? O kaya Dapat sa DA, 'no, oo. Department of Agriculture, Mm. maglagay sila ng mga drying. Alam mo nakikita natin sa highway na lang nagpapa-dry yung mga ibang magsasaka, 'di ba? Oo nga. Kasi Gina kulang talaga yung drying at 'pag hindi mo nga drenay kaagad, Oo. mabubulok yung palay mo, 'no? Oo. So, yun ang dapat pagtuunan ng pansin, maglagay sila ng mga drying facilities, 'no, Mm. para ordinary farmer bago nila ibenta yung kanilang palay, Mm. puwede niyang i-dry. Isa pa yun, 'no, kung basa yung palay nung farmer, babaratin siya ng trader kasi yung trader ang sasalo nung problema ng pagpapatuyo, Mm. 'no. Pero kung tuyo na yung binibenta ng magsasaka, Mm. puwede siya mag-demand ng mas magandang presyo. Maganda ang presyo, maganda ang kita ng mga Yes, magsasaka yes. natin. So ganun pala ang Oo. problema. Hindi pala ito, sabi nyo, mas doble pa ang wastage pagdating sa processing kaysa sa yung table food wastage natin, Mr. Montemayor. Ano po? Oo, Mm. palagay ko kung maayos natin yung sa processing plus yung wastage, Mhm. baka nga hindi na tayo kailangan umangkat. Opo, oo. Yun. Oo. Sana nga, opo. Ah. Ay naku, sama-sama tayo dapat yung mga kumakain ng kanin, yung mga nagpo-produce ng palay, at saka gobyerno para tumulong para mawala yung wastage natin diyan sa production. Ano po, sa processing, ano, Mr. Montemayor? Yes. Opo, Pero sige. 'wag din naman yung naging issue noon yung ipagbabawal yung unli rice, 'no? Hindi Oo. rin maganda yon dahil meron talagang malalakas kumain ng kanin at yung mga mahihirap, Oo. sa kanila yung kanin ang pagkain, yun ang kailangan nila. So kung malakas sila kumain ng kanin, huwag mong pagbawalin, 'no? Oo. Pero, dun sa mga mahihina kumain, bigyan mo silang choice na kalahati Oo. lang ang i-order nila. Basta yung mga malalakas kumain, dapat susunugin yung kanin para hindi naman sila Oo, ma-diabetes. Ano po? Sige. oo, gano'n naman yung Aha, yung mga aha. kunyari mga trabahante Ay, natin. opo, They totoo need yun. they need carbohydrate for energy dahil mabibigat yung trabaho nila, Huwag natin silang, Oo. pipigilin kumain ng carbohydrate. Okay, sige po. Mr. Montemayor, salamat po at masaganang almusal po sa inyo kung nag-aalmusal kayo. Hindi pa kayo nag-aalmusal. Sala Thank you po. salamat ka, Kamelo. Thank you. Opo. Mr. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperatives.